James Apon. And this is Mary Lee. And we are about to share you guys how we started our love story. So first po, nag-umpisa po siya actually nung birthday celebration ko yun, nung classmate ko nung college. Who happens to be her friend nung high school pa po sila. So mga panahon yun po, I was a transferee pa po nun, bago pa lang din ako nun sa school. So naanyayahan po kami pumunta dun sa birthday celebration na yun. Tapos, yun, kumain po ng masarap na pagkain, masarap na handa. Tapos nagkaroon po ng masayang kwentuhan, of course. And then, right after nun, syempre, pagtapos nun, uwian na. Yun, tapos hindi ko po siya nun na-meet pa po nung mga panahon na yun. Like personally na-meet or nakakwentuhan. And then, hindi ko alam na nung umalis na pala sila, that's the time din kami nakarating sa venue. And then, I think late kami that time at saka ng mga circle of friends ko eh. Kasi that's the time din kami nakarating sa venue. And then, I think late kami that time at saka ng mga circle of friends ko eh. Kasi may pinintahan kami. And then, hindi ko din na siyempre, sa mga ganun, may mga occasions, nagkakaroon ng kasiyahan, and then, the usual na ginawang pag-tutorials, gano'n. And then, di ba, pinost na yun, yung mga pictures natin. Yun, tapos yung pagka-post ko nun, actually, kinabukasan, nakita ko po yung, brinouse ko po yung mga photos. Tapos, nakita ko po siya. Actually, mga time na yun, naglalaro pa po ako ng online game. Brand online, kung alam niyo po. Tapos, yun, kausap ko po yung kuya ko. Sabi ko, Tol, ang ganda na ito. Ano sa tingin mo? Gumanon ako. Tapos sabi ng kuya ko, may itsura. Ganyan. So, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sabi ko chinat ko agad yung classmate ko nun. Sabi ko, Ed, anong pangalan niya? Sabi ko, boyfriend ba siya? Ganun ba? Pwede mo akong ipakilala sa kanya para maging magkaibigan kami. Tapos, nung time na yon, nasa bahay ako, biglang nag-chat yung friend namin sa akin. And then sabi, Mer, may friend ako na gusto kang makilala. Is it okay daw sa akin na ibigay ko yung number ko? Ibigay niya yung number ko sa classmate. Yeah, sa'yo na. Tapos ayun na, sabi ko wag muna kasi that time kasi galing pa ako sa broken season. So, gusto ko munang magkaroon ng time sa sarili ko that time. And then, so happen na bored ako sa bahay. Kaya bigla kong siguro hour na nakalipas, bigla kong chinat ulit yung friend namin. Sabi ko, sino ba siya? Sabi ko, baka pwede mo siya ipakilala sa akin. O sige, bigay mo na yung number ko sa kanya. So ayun, tapos ayun na, hindi ko din na agad-agad siyang nag-text sa akin, gano'n. And then, kasi naghintay din talaga ako. So, nagpakilala din naman siya. Tapos, ayun na, sabi ko, yun, tinext ko siya. Siyempre, nag-first move ako bilang lalaki. Sabi ko sa kanya, hello po, ako po yung humihingi po ng number mo, yung classmate ni Eddie, gano'n. Pwede po ba kayong pwede po ba ako makipagkaibigan sa'yo, gano'n, di ba? Tapos, yun, after nun, nagkaroon ng mga magagandang usapan, magaling to know each other. Tapos, right after nun, nagkayayaan po kami na mag-meet up, parang mapagkwentuhan, mapagkilala in person. So, yung first date po namin, sa Zamboanga City pa po yun. Sa Butterfly Garden. Yun. Tapos actually, hindi pa po talaga ako kumakain ng shawarma nun. Kasi, talagang hindi ko pa alam ano yung lasa, talagang ignorante pa po ako nun. So, tapos, ayun po, siguro parang naisipan niya akong libre ng mga panahon. Kaya sabi ko, sige, treat kita, gano'n. Na-try mo na ba yung shawarma? Yung sa favorite na yung shawarma yung Early Birds. Early Birds
So, ayun na, sabi niya, ano ba yun? So, sabi ko, try mo, ganun. Tapos that time, nag-take out kami ng makakain na shawarma. Then, doon kami kumain sa Butterfly Garden. Ayun, nagkaroon ng kwentuhan, ganun, tawanan, and then, mga moments na ganun. Alam mo na, getting to know. And then, ayun na, hindi ko din alam na yung time na yun, lang din pala siya nakatry ng shawarma. So, ayun nga, that time hindi pa ako naniniwala na hindi pa siya nakakain ng shawarma. And then, yun na, sabi ko, totoo pala, kasi first time niya, nung time na yun. Ayun na, tapos, Sa simula nun, parang naging ano na namin siya, comfort food. Kumbaga parang may mga pinagdadaanan kami bilang magjowa pa ng mga time na yun. So yun doon kami talagang kumakain po kami ng sobrang laki, oo. Sobrang laki po talaga na order, yung pinaka-order na Hawaiian na tinatawag nila. Yun po kinakain po namin yun. Tapos alam niyo po yung mga love story, yung mga mag-couple na talagang pagkain talaga yung trip na. Tapos may mga moments din tayo na nung hindi pa tayo that time nung nangliligaw ka pa sa akin. Tapos ito kaya nandigo sa akin. tapos ayun na, di ba yung naligo tayo, nag-strolling tayo. Tapos naligo tayo ng ulan, that time, diba? Ang saya lang din talaga balikan yung mga panahon na yun. Tapos hanggang sa November, I think, 7, yun na-receive mo yung yes ko. Oh. Actually, nung time na yun, birthday din po nung tito ko noon. Tapos, ayun, sabi ko, parang medyo matagal na, parang may instance na parang natagalan na ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, hindi po talaga ako yung tipong nanliligaw, mga ganun. Yun, kasi medyo mga kabata-bata pa, hindi pa ganti yung itsura ko, medyo fresh pa. Hindi, kumbaga parang, syempre, binata, marunong mag-ayos, yun. Tapos, yun, sabi ko sa kanya, ano ba talaga to? Parang, tinanong ko na siya, ano ba, may pag-asa ba ako para ganun? Parang, ano ba yung verdict ng ganun? Tapos yun, at that day, sinagot niya na po ako, sabi niya, parang, gano'n na, tayo na. Tapos that time kasi, yun yung talaga yung plan ko na i-ano ko na yung yes sa kasi November 7 and then the next month is December 7 para kung yung plan ko kasi pag mag-aabot kami ng Mansari, mag-aano siya sa birthday ko, December 7. Kaya yun na, tapos hanggang sa tayo na, gano'n na. Tapos comfortable na talaga kami, open na sa isa't isa. Tapos may mga trials din naman talaga as mag-jowa, hanggang sa dumating yung time na yun po, siguro feel na namin na para sa kami sa isa't isa. So nagbunga na po yung pagmamahalan namin bago pa po kami ikinasal. So yun, after po nun, nagkaroon na po kami ng baby. Siyempre, alam ko po lahat ng mga parents dyan, makaka-relate po kayo sa mga starting couples na hindi pa alam yung gagawin. Kasi at that time, nag-school pa po ako. Parang third year college pa lang po ako noon. So, parang masaya lang siya. Isipin, time para siyang eye-opener siya para sa amin. Kasi, ang panahon yun, wala pa akong alam ng trabaho eh. Hindi din namin alam kung paano namin sabihin o alam sa parents namin. Grabe yung struggle namin. Pero somehow naging proud din kami sa isa't isa kasi nag-stand talaga kami sa decision namin na ipagpatuloy namin kahit ganun ang nangyari sa amin. So pinanindigan talaga namin kung ano nangyari sa amin at yung baby namin yung nasa pagmamahalan namin that time. Tapos yun po,
Yun, yung mga panahon yun, mga edad ko po na yun, syempre, um, mga ganon, mga 19, mga 18, 19, tapos, mga classmates ko, syempre, binata eh. Yung mga panahon na niniyaya nila ako lumabas, hindi na ako nakakasama. Kasi, allowance ko nun, sakto lang para sa akin eh. So, ginagawa ko, tinitipid ko siya. Siyempre, pambili ng diaper. Nakakaya naman, ba? Parang pinasok mo yung sitwasyon na yun. Tapos, asa ka lang sa mga magulang. Yun, sa allowance, doon ako kumuha ng pang-diaper Tapos natin. sumasali ka ng mga contest, Oo. contest that time. Sumasali ako noon sa school. Singing contest, tsaka mga pageant noon. Tapos yung mga premyo na napapanalunan niya, yun yung ginagamit namin na pambili ng mga needs ng anak namin panganay, ng mga diapers, gano'n, ng mga pangangailangan niya. Kesa naging proud din talaga ako as partner niya. Kasi nakita ko din yung pagsisikap niya maging responsableng ama as well as pagiging partner talaga. Tapos ayun na, to cut the story short, kung mga 5 months na yung baby namin, parang hindi ko na siya kayang itago sa tatay ko. Kasi yung tatay ko sobrang strict niya nun eh. Parang madidisappoint siya sa akin. Yun. So parang may time na kailangan ko silang itago dun sa bahay ng lola niya. So parang yun, may mga time na sila lang dalawa doon kasi kailangan ko umuwi din sa amin, nahanap din ako kasi estudyante pa ako nun eh. Parang kada bawat uwi ko sa amin, nakakakonsensya ako kasi iwan ko mag-ina ko, sila lang dalawa doon. So parang gano'n, yung ganong tipo. Yun, so sinabi ko na sa tatay ko, nag-open up na ako sa tatay ko. Sabi ng tatay ko, ano naman, parang ang expectation ko talaga, talagang papaluin ako or talagang sasaktan ako ng tatay ko noon. Tapos wala lang, nakinig lang yung tatay ko noon. Tapos sabi niya, nagulat ako, sabi niya, ano naman, nasa tamang edad ka naman na. Sabi niya ganun. Tapos, sige na, pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo. Tapos, dalhin mo dito yung mag-ina mo, dito mo patirahin. So, nagulgul ako nun sa tatay ko. Sabi ko, hindi po ba kayo galit? Sabi niya, hindi naman, ganun. So, ayun. Diba? Tapos nun, agad-agad sinad mo agad ako, that time, sinabi ko na pinalam ko na kay Papa, punta daw kayo, niyayaya ka ni Papa na punta daw kayo dito bukas. Ako, wow, sabi ko, praise God, sabi ko, kasi yun talaga yung isang fear talaga na malaman talaga ni Papa niya. So, ayun na nga, and then hanggang sa naano niya na yung ako niya, and then yun na po. Yun, tapos we decided na po na maging official sa mata ni Lord at sa mata ng batas. Opo, November 7, 2016. Opo, yun. Pakasal na po kami na. Actually, nag-propose po siya sa akin na pakasal ko na daw po siya. So yun, actually, yun, sabi niya, pakasal na daw po kami. Yun, nagpakasal po kami. Sawa po ng Diyos, hindi po namin alam kung paano po namin na-achieve yung finances noon. Parang yung catering, gano'n, venue. Actually, yung venue namin, parang love gift siya ng pastor namin. So, pinahiram yung church. Doon na rin po ginawa yung reception and all. So, blessed lang po talaga kami na yun, na kinasal po kami sa mata ng Diyos. Ay, official na po kami sa mata ng Diyos sa mata po ng batas. And the realization po namin sa mga experiences namin is hindi namin ma-overcome yung lahat ng pinagdaanan namin that time kung hindi dahil sa grace ni Lord talaga. So, yun lang po. Tsaka kami po man ay hindi pa ganun kaluto sa buhay mag-asawa. Sa mga po nagsisimula na tulad po namin, napaaga po yung pag-aasawa o yung pagkakaroon ng pamilya. One thing lang po na pwede kong i-add pa, mga time na nagkakaroon ng sigalot, hindi mawawala yan,
away, yung tipong talagang magkakasakitan kayo, magkakaroon kayo ng batuan ng masasakit na salita. Yung tipong parang hindi nyo mahal yung isa't isa sa sobrang sakit ng mga salita na binibitawan nyo sa isa't isa. Siguro, ang suggestion namin is always remember the day that you guys met. Kung gaano siya kasaya, kung gaano siya ka-magical ng mga panahon na yun, balikan nyo po yun. Balikan nyo po yun. Paano nyo po niligawan yung asawa nyo. Paano po yung masasaya at basta parang ganon. Balikan nyo po yung mga panahon na yun. Kung paano po kayo nagsimula. Always po mag-find forgiveness sa mga puso ninyo. May mga panahon man na masaktan yung isa't isa. Always forgive to yung bawat isa. And lagi nyo po lagay si Lord sa gitna po ng marriage ninyo or yung pagsasama ninyo. Para po mag-guide po kayo. Kasi, ang love po kasi, hindi siya between sa atin lang eh. Kasi po siya, para siyang tripod. So, kung iisipin nyo po, triangle po yan. Kayo dalawang mag-asawa, tapos si Lord po sa gitna. So, the more po kayo nalapit kay Lord, lalapit po rin po yung relasyon nyo sa bawat isa. Diba po? Ganun po yung explanation sa amin nung counseling po namin ng church leader. So, ayun lang po yung, ganun po kami nag-meet, ganun po nag-start yung love story namin. And as of now po, kami po ay masaya naman sa buhay namin mag-asawa. Meron na po kami 2 anak. Parehas po silang lalaki. So, yun po. Sana po nag-enjoy po kayo sa story namin at nakapulutan din po kayong aral para po sa buhay nyo or pwede nyo pong i-apply sa life nyo as couples. Maraming salamat po. Muli kami po ang Hapon family and we wish you and good life, good health. Always keep safe. Happy Valentine's to all and God bless you all. Bye!